Good morning, MJ! Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Good morning, amigo. Sa ngayon nga ay narito tayo sa Hinatuan, Surigao del Sur at nananatili nga ang ating mga kababayan sa mga evacuation center. Mahigit 13,000 pamilya ang ngayon ay nananatili doon at nagpapahinga, amigo. Hindi maiwasang mangamba dahil 3 araw na silang nakaranas ng malalakas na pagyanig. Gaya na lang ni Tatay Edward Chero na mas pinili na lamang na manatili sa loob ng kanyang tricycle para maging ligtas sa anumang posibleng maidulot ng trahedya. Isa siya sa mga lumikas matapos yanigin ng malakas na lindol ang bayan ng Hinatuan. Ayon sa kanya, ngayon pa lang niya ito naranasan sa loob ng 70 taong paninirahan niya sa Hinatuan. Sige na ako parang linog o dili sa maano. Kaya ang linog sa una, agi mo lang. Isa duha, wala. Karon 15 minutes, tayog na pod. Lipong ko. Asa niya akong misis ron. Lipong. Ayon sa datos ng Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, aabot na sa 58 million pesos ang pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Sa ngayon, ng mga lumikas na mga residente ng Hinatuan ay nananatili dito sa Bitoon Elementary School na sakop ng Hinatuan. Patuloy naman sa pamamahagi ng food pack sa bawat pamilya ang lokal na pamahalaan at nagsasagawa rin ito ng mga monitoring sa bayan. Samantala, amigo, nilinaw naman sa isang advisory ng Municipal Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ng Hinatuan na walang anunsyo ang ahensya ng mass evacuation sa buong bayan. Sinabi rin nito na wala pa silang natatanggap na tsunami warning mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Bukod dito ay nakausap na rin ni Secretary Gatchalian ang ilang local official sa Surigao del Sur hinggil sa iba pang assistance na ipagkakaloob sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng lindol. Gayon din na muling kinansela ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya, maging ang pasok sa trabaho mula ngayong araw hanggang bukas, December 6. At yan muna ang ating update mula rito sa Hinatuan. Balik sa iyo, amigo. MJ, nakikita natin sa video mo na yung mga kababayan natin na nandyan sa evacuation center, sapin lang yung kanilang isinasapin dyan sa simento sa kanilang pagtulog. Wala bang may po-provide na kahit mga kutsyon, yung ating lokal na pamahalaan para dyan sa ating mga evacuees sa MJ? Yes, amigo, itong ating mga nakita ng mga evacuees kanina. Ito lang yung mga bagong dating lang, amigo, kasi mas pinili nilang umalis dahil 3 magkakasunod na pagyanig ang kanilang naranasan. Dahil itong mga taong ito ay dito sila malapit nakatira sa mga coastal waters ng Hinatuan. So kaya pagdating nila dito sa evacuation center, hindi agad sila nabigyan ng mga matutulugan nila, amigo. Pero nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Hinatuan para asistihan ang mga evacuees, amigo. Salamat naman kung gano'n. Pati yung kanilang pagkain sana at yung malinis na tubig na kanilang maiinom, MJ, matiyak din na hindi napapabayaan yung ating mga kababayan dyan sa evacuation center, MJ. Yes, amigo, kanina galing tayo doon sa office ng MDRRMC kung saan nandoon na nga yung mga food packs, nakahanda na doon yung ipamimigay nila ngayong umaga sa mga evacuation center. At nakahanda na rin ang ating mga local officials upang mamahagi, amigo. Hanggang kanina ba o ano ba yung pinakabago, MJ, na nakaranas kayo ng aftershock diyan sa Hinatuan? Amigo, ayon sa PHIVOLCS, mayat maya naman yung pagpo-post ng PHIVOLCS sa kanilang page. Nandyan lamang sa mga 1.4 to 2.5 na mga aftershocks ang nararanasan dito base sa mga post ng PHIVOLCS, amigo. Pero yung mga residente ba na lumikas, MJ, yung bang kanilang mga tahanan may damage din o may crack kaya din sila lumikas sa kanilang mga tahanan?
amigo, kagaya nga ng ating nakapanayam kanina na si Tatay Shero, nakatira siya malapit sa dagat. No? Yung nangyari nga ang lindol, nakwento niya kanina na talagang nasira ang kanyang bahay at karamihan sa mga tao na na-evacuate dito ay totally damaged ang kanilang mga bahay. Kaya nga inutusan sila ng kanilang mga barangay captain, lalo na ng lokal na pamahalaan, na lumikas muna sila pansamantala dahil sunod-sunod nga itong mga aftershocks, amigo. At merong bang pangako naman ng lokal na pamahalaan doon sa pagpapasaayos ng kanilang mga tahanang nasira? Bunsod nga nitong malakas na lindol dyan na MJ. Yes, amigo, kahapon nagpulong ang mga lokal na pamahalaan kasama ang si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Wala tayong narinig na pangako na bibigyan nila ng tugon itong mga nasirang bahay ng mga evacuees. Pero binigyan din nila ang pagbibigay ng mga assistance at iba pang mga tulong na pwede nilang maibigay sa ating mga kababayan, amigo. Alright, MJ, patuloy kaming hingi sa iyo ng update dyan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Maraming salamat, MJ Vasquez, na nag-uulat ng live mula sa Hinatuan.